Pag natutunan nyo po kung paano kadaling gumawa ng masarap na mango cake, yun talagang mapapapalata kayo sa sarap sa bawat kagat. Pakiwari ko, hindi na po kayo bibili ng mamahalin pa sa bake shop. Subukan nyo munang gawin sa bahay ito dahil wala namang oven na kinakailangan at saka ilan lang pong ricado nito at ayoko nang masyadong makuriri ang mga ricado. Baka po kasi tama rin kayong gawin sa bahay 4 na super tamis na manggang hinog lang po at kalahating tasa ng asukal ayos na. Napakalambot po ng cake, lasang-lasa ang mangga. Hindi naman katamisan. Ito po ang version ko ng homemade mango cake. Hindi ko po ilalahat itong isang tasang asukal na dapat isasaling ko dahil matamis na po ang manggang gagamitin ko. Kalahati lang po ang ilalagay ko. Tapos maglalagay po tayo ng kalahating tasa ng harina, all-purpose flour po. Ito lang po ang gatas na gagamitin natin at hindi na yung makuriri pa. Isang latang ibap na lang po. O patakan nyo po ng vanilla essence, vanilla extract. Tapos ilang patak po ng food color na kulay manggang hinog at maputla po ang kulay ng cake kung wala nito 3 tablespoon po ng butter. Teka muna at i-melt ko muna, tunawin natin O yan na po, ilagay na po natin. Hindi po masyadong makuriri mga ricado nito at baka hindi nyo gawin sa bahay at tamarin kayo Basta pag nahalo nyo na po ng mahusay, pansin nyo na. Kulay manggang hinog na po, di po ba? Tikman nyo na muna. At kung ayos na po ang tamis sa inyo, tsaka po natin lagyan ng 3 itlog. Basta tikman nyo muna bago kayo maglagay ng binating itlog. Siyempre po, may 1 teaspoon ng baking powder dahil cake po ang gagawin natin. Siyempre gusto nating umalsa. Baka nga hindi na po kayo bumili sa bake shop ng cake na ganiri Pag nalamin yung pwedeng sa kusina nyo na lang gawin to Basta 6 na piraso po ng tasty o white bread ang ilalagay nyo. Isama nyo na pati yung paligid at hindi naman po ako maselan. Importanteng nakalubog po't nakababad ng husto yung tinapay. Yun talagang lerot-lerot na ang mainam. Tsaka nyo po ilagay yung mangga. Hindi ko po ilalahat yung mangga Yung isang portion po ilalagay natin sa ibabaw mamaya sa taas ng cake pagluto na. Nilagyan ko po ng kalahating tasa ng ginayat na cheddar cheese. Pero, hindi po kinakailangan. Ang gusto ko parang maging ensaymada po ang lasa Ang sukat po nitong cake pan na gagamitin natin. 2 inches po ang taas at 8 inches po ang diameter. Tapos papahidan po natin ng butter para hindi po dumikit yung ating cake na iluluto. Sa paligid po at saka sa ilalim, lalagyan po natin ng butter. Yung ating pong cake batter na ginawa ay tamang-tama lang po sa sukat ng cake pan na ibinigay ko sa inyo. So kung gusto nyo gawin to, walang labis, walang kulang, sundan nyo po ang measurement na sinabi ko. Kumukulo na po yung tubig, ilagay nyo na po yung pasingawan at pasingawin po natin ng between 30 to 40 minutes. Ganyan po, tingnan nyo po Di po ba? Maayos yan. Palalamigin nyo muna At kapag malamig na po, itanggali po natin at ilagay sa refrigerator. Ito na po, 2 oras kong pinalamig sa refrigerator. Mapapansin nyo po, kumakalas na yung paligid dun po sa cake pan. Ibig sabihin talagang malamig na. Para maayos nyo po yan, para ma-invert nyo, ibaliktad nyo at makikita nyo po yung ilalim at ibabaw pag gumamit po kayo ng pinggan. Ilagay nyo po sa ibabaw ng cake yung natirang sariwang mangga na itiniran nyo kanina. Pagkatapos lagyan nyo po ng keso, konting keso na at baka po umalat pag marami. Para malaman ng tao na may keso at mangga yung kakainin nila. Siyempre, kinakailangan malamig po ang cake bago nyo hiwain. Kayo na po dumiskarte kung gaano kalalaking tipak ang kaya nyong kainin. Basta ang masasabi ko, ito po'y masarap. Pakiwari ko, hindi na po kayo bibili sa bake shop ng napakamahal na mango cake kung alam nyong gawin ito Sana po'y nagustuhan nyo itong binahagi ko sa inyo. Bukas po, iba naman. Sasarapan din natin at nang magustuhan nyo at ng pamilya nyo. Ayos! Ron Milaro po.